Ito tanong sa atin, tanong sa atin, Eto may nagtanong sa atin na isang tropa natin, mga kababayan ko. Sabi dito ni PH Nation, okay sana si Senator Amy, kaya lang panay dikit kay Maudigs, kaya yung ibang loyalista nagdadalawang isip. Ganito mga kababayan, yung sinasabi ni PH Nation na Maudigs is Tatay Digong. Ganito, mga kapatid, meron silang pagkakaibigan. Okay? Meron silang pinagsamahan. Meron silang naging bonding. Example what if kung yung tropa mo na dahil sa politika magkakaaway kayo, papayag ba kayo? Papayag ba kayo? Example. Example. Of course hindi. Bakit? Politika lang yan eh. Pero yung pagkakaibigan natin, pagpapalit natin. Remember, PRRD, mga kababayan ko. Remember, PRRD, mga kapatid. Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang umubos ng kaaway ng Marcos. Totoo. Aminin natin sa hindi to. Sa panahon ni PRRD, tandaan ninyo, niluluto niya yung pangalan ng mga Marcos for 2028 at 2022. Tapos sasabihin ng ibang loyalista, nagdadalawang isip kayo? Ba't kayo magdadalawang isip? Panalo na yung anak eh. Andiyan na yung anak. Nakaupo na. Mga kababayan ko. Nakaupo na si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit pa kayo magdadalawang isip? Sino man nagpapakalat na magdadalawang isip kayo? Pagdating dun. Think of it, mga kababayan ko. Ba't kayo magdadalawang isip? Suportahan si Senator Amy Marcos. Bakit hindi nyo susuportahan si Senator Amy Marcos? Paano nyo natawag na loyalista sarili nyo? Sige nga, tanongin nyo nga ako. Tanongin nyo ako Saan pa nabuo ang mga loyalista? Di ba sa mga Marcos? Sino pinakapinuno ng mga Marcos? Tatay nila. Si Apo Ferdinand Edralin Marcos na magbe-birthday bukas. Di ba? Tatay nila. Sino pa ang tumayong haligi at ilaw ng mga loyalista? Si Imelda Marcos. Si former First Lady Imelda Marcos. Sino yung mga supling nila? Si Amy, si Bongbong, si Irene. Tatalikuran mo ba pati yung mga anak hindi mo susuportahan, mga kababayan? At ito, based doon sa mga kwentuhan ko mga loyalista, mga kababayan ko. At true Marcos loyalist, hindi tatalikod yan. Hindi magdadalawang isip yan. Kaya ka nga tinawag na loyalista. Kasi you are supporting of Marcoses. Diba? Sinusuporta mo yung mga Marcos. Kaya ka tinawag na Marcos loyalist. Wala naman sinabing Duterte loyalist yan, mga kababayan ko. Tama ba ako? Walang sinabing ganun, mga kababayan. Kapag may sinabi na Duterte loyalist, mga kababayan, mag-isip po kayo doon, mga kapatid. Wala pong ganun. Sasabihin na tatalikuran, sabi na nagdadalawang isip. Hindi ako naniniwalang loyalista magsasabi nun, PH Nation. Hindi ako maniniwalang loyalista. Walang loyalista na tatalikod sa mga Marcos. Wala. Pag sinabi na loyalista kami, matagal na kaming Marcos loyalist, matagal na kaming ganito, pero di namin boboto si Senator Amy, ay mahirap po yung mga kababayan ko. Buti nga si Mami Peng nahilot eh. Nahimasmasan eh. Hello sa inyo. Mami Peng, kamusta ka na? Walang vlog si Mami Peng, di ko na nakikita eh. Ayan. Di ko sinabi na awayin si Duterte o si Duterte suportahan kay Amy. Pero si BBM ayaw tantanan ng huling banat. Nag-iisip pa daw si PBBM sa bigas. Alam nyo, it's comment of PRRD because PRRD is the former president, mga kababayan ko. Tandaan nyo, mga kababayan, hindi nawawala. Ito, tanungin ko kayo. Sino naglabas ng balita na yan? Mga kapatid. Media, di ba? Mga kababayan, media.
Most ng issue kanino nanggagaling? Media. 'Di ba kayo napapaisip, bakit nilalabas ng media yung mga gano'n? Si PRRD 'pag nagsalita yan, matalim, maanghang. Ganyan yan. Bakit ka hindi ka naglalabas ng ano, dapat dapat alam mo na yan. Pero nung time nung wala pa si Pangulong Bongbong Marcos, puri ng puri si PRRD. Mag-isip nga kayo mga kababayan ko, tandaan ninyo, pinaglalaruan kayo ni PRRD, hindi niyo nalalaman. Mga kababayan, 'pag sinabi ni Digong na, naku, trust me, pinaglalaruan kayo ni PRRD. Mga kapatid, ayan, sabi pa dito ni mama, ano, ayan, kahit sino pa ang gustong, kabumangga kay VP Sara Inday, si Sara, kahit anong kulay gusto niyo, masasayang lang kayo sa effort, pera at panahon. Super mahal ng Pinoy, si Iron Lady Tiger ng Davao. Correct. Alam mo, ako, ako lang, sa akin lang. Nako, kung papapanahon, kung ihahayag na ito ng ating Diyos, I go for Sara for 2028. Why? Mga kababayan ko, because of that legacy. Wala nang patumpik-tumpik to. Maraming mag-aagawan sa pwesto sa 2028. Maraming gustong pumalit sa pwesto niyan. Maraming magtatakam diyan na umupo sa upuan sa palasyo. 'Di ba? Marami, napakarami. Napakarami mag-aagawan diyan sa nag-iisang pwesto sa bansa natin na 'yan. Mga kapatid, bakit mga kababayan ko? Ang maging presidente. Pero kung tatanungin niyo ko, kung mababa si Pangulong Bongbong Marcos, mga kapatid, I go for Sara. Magsasara ako. Pero kung tatakbo si Senator Amy, magma-Marcos ako. Dalawa lang iniisip ko eh. Ako dalawa lang iniisip kong tatakbo for 2028 is either Sara or Amy. But suddenly, sabi nga ni Direk Daryl noon, hindi nga pwedeng magpresidente ang usapan ng tatay nila, hindi pwedeng magpresidente ang isang babaeng Marcos, si Bongbong lang. Kaya nagpapaisip ako, sabi ko, I go for Sara. If ever if ever natatakbo si Sara for president for 2028, I go for Sara because tinandaan ko yung sinabi ni Sara eh. Tinandaan ko yung sinabi ni Sara. Tinandaan ko yung sinabi ni VP Sara Duterte. Tandang-tanda ko yun. Sabi niya nun sa interview, sinabi niya kay Pangulong Bongbong Marcos, Apo, sabi niya ganon. Ikaw na tumakbo ka ng presidente. Si Sara pa nga naghikayat eh. Tumakbo ka ng presidente, wala pa akong balak, sa 2028 pa ako balak magpresidente. That's why my thinking, nung narinig ko yun, tinandaan ko siya. Sabi ko, binitawan ni VP Sara to. 12 years mamamayagpag ang mga Pilipino. 'Di ba? Shoutout kay Ate Mabel Belina. Tinandaan ko yun, mga kababayan ko. Kaya ako kampante ako, if ever natatakbo si VP Sara for 2028 election, I go for Sara. If ever Senator Amy pupunta sa higher position, I go for Senator Amy Marcos. Mga kababayan ko, bakit? Wala akong pwedeng pagkatiwalaan sa legacy ni Pangulong Bongbong Marcos. Siyempre, yung magtutuloy nun, yung kaalyado niya. Di ba? Isip tayo na mabuti. Mga kababayan ko, example, si Tulfo, tatakbo si Tulfo. Ito example lang to hindi pa to Example, tatakbo si Tulfo for president for 2028. Ibibigay ko ba sa kanya? Hindi. Bakit ko hindi ibibigay? I go for Sara. I go for Senator Amy. Bakit mga kababayan ko? Panibagong plataforma ulit yun eh. Mga kababayan ko eh. Siguro pwede si Senator Tulfo after Sara. Higher position. May bigat din si Tulfo. May dating si Tulfo. May galing si Tulfo. Pero hindi pa siya pwede doon sa higher position na yon. Basta ako mga kapatid, I go for Sara Duterte. Hindi natin kailangan basta ako. 'Yon ang nakikita ko. Mga kababayan ko. Hindi ako nakaboto ako magparehistro ka, ma'am.
Kaya ako iniisip ko ganyan, eh. Iniisip ko lagi ganito. Kaya kaya mahirap mang sabihin pero totoo 'to. I go for Sarah. Si Sarah itutuloy niya 'yan, eh. Itutuloy niya yung magandang ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? Kasi inumpisahan nilang dalawa. Tinuloy nilang dalawa. Gumawa silang dalawa ng paraan, 'di ba? Pinanalo natin silang dalawa. Mangangailangan pa ba tayo, mga kababayan ko, na magtutuloy ng legasiya? Oh, samahan natin sila. Sabi ko nga sa inyo, eh, the obligation ng Pilipino, obligasyon natin ng 31 million na bumoto sa kay Pangulong Bongbong Marcos, ang obligasyon natin, hindi lang natatapos ng kampanya, mga kababayan ko. Hindi lang natatapos ng kampanya. Until na matapos ang termino ni Pangulo. Doon magtutuloy yung obligasyon natin. Yan ang lagi niyong tatandaan, mga kababayan ko.